Speaker Martin at ilalaglag din nila si PBBM. So may masamang plano itong mga ito, mga kababayan. Pero, syempre may katanungan, yung kanina, mga ka-GP Natics, meron ba o magagamit ba ng BGC Boys, mga kababayan, may pananagutan pa rin ba sila kapag inuurong nila ang kanilang mga testimonya? Syempre, ang sagot dyan, mga kababayan, depende sa DOJ. At ito po yung pahayag hinggil sa bagay na yan para lahat tayo ay makaunawa. Pakinggan natin itong si Attorney Ibanez. Singit ko lang ito, mga kababayan. Bear with me Medyo mabagal net ngayon eh. Baka iba ma-play ko dito yung mga nag-gym eh. Teka lang guys. Ay nako. Ayaw mag-play? Eto. Withdraw ng statements. Pwede. Fernandez at Mendoza magwi-withdraw ng statements. Pwede ba yon? Narinig niyo na ba ang balita? Si Bryce Hernandez at JP Mendoza, i-withdraw daw nila yung mga sworn statements nila na namigay sa DOJ. Ang dahilan daw, hindi daw kasi sila natanggap bilang state witness. Ang tanong, pwede ba nila gawin yon? Kaya naman pala. Well, ganito yan. Pwede silang mag-attempt na i-withdraw ang statement nila. Okay. Pero kailangan ito ng approval ng DOJ. Ibig sabihin, hindi automatic na pag sinabi na nilang ayaw nilang ipagamit ang statements na yon, wala na kaagad visa yon. No. Pag tumanggi ang DOJ, na i-withdraw nila, pwede pa ding magamit ang mga statements na nasa affidavit. Tsaka isa pa, mga kababayan, yung pagsasoli, di ba, kay, sino ba nagsoli ng pera? Si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, mga kotse. Isipin mo na lang, mga kababayan, di ba admittance of guilt na yung pagsasoli mo nun? Di ba? Yung pagsasoli mo ng di umano yung mga nakaw na yaman na yon, ay admittance of guilt na yon. Tapos sasabihin mo, I was not involved. Hindi ka kasama dun sa corruption. Sino niloko nyo? Kasi mga kababayan, pag sinabi mo na hindi ka involved, parang sinasabi mo lang, niloloko mo yung gobyerno na in order for you to include in a witness protection program, mga kababayan, kailangan ka magsoli bilang kapalit or sabihin natin pagkukunwari, di ba? So, isa lamang pagkukunwari yung pagsasoli ng mga sasakyan, pera na yon para lang ikaw ay masali sa witness protection program para maniwala ang DOJ sa'yo. Di ba? Diyos mio, Marimar. Yan ang mahirap eh. Oh. A sworn statement once submitted for preliminary investigation becomes part of the official records. Kahit mag-retract sila, the original affidavit remains as evidence unless the prosecutors or the court declares otherwise. Sabi ng Supreme Court, where a witness recants his testimony, courts must not automatically exclude the original testimony solely on the basis of the recantation. Ibig sabihin nito, kahit i-withdraw ng dalawa ang mga statements nila, pwede pa ding itong magamit na ebidensya kung gugustuhin ng DOJ. Okay. Ang DOJ prosecutors ang may final say. Isa pa, kahit i-withdraw nila ang mga affidavit nila, pwede pa ding tumuloy ang mga kaso laban sa kanila at sa mga idinawit nila. Yun yung sinasabi ko nina na, mga kababayan,
hindi porket mag-withdraw sila ng kanilang naunang testimony, mag-recant sila, mga kababayan, ay sila po ay maliligtas na. Hindi ganoon 'yon. Hindi ganoon 'yon. So may final say ang DOJ. So palagay ko dito, mga kababayan, gagamitin pa rin yung mga testimony na yan laban sa kanila at napakaraming dokumento ang makakapagturo sa mga ito. So hindi sila pwede magsinungaling. Matutuloy at matutuloy, makukulong ang mga ito. At dahil makukulong ang mga ito, mga kababayan, ang tanging pag-asa nila si Sara Duterte. Ang tanong ni Malot, paano pag hindi nanalo si Sara Duterte? Di iyak na lang sila. 'Di ba? Iyak na lang sila. Ibig sabihin, hindi tunay ang pakikipagtulungan nila sa gobyerno natin. Ang pakikipagtulungan nila, ang pagsusoli ng pera, pagsusoli ng sasakyan ay nangangahulugan ng panggagago, pantatarantado nila sa gobyerno natin. Gusto nilang paniwalain ng gobyerno natin na sila ay nakikipagtulungan sa pamamagitan ng pagsusoli ng sasakyan at pagsusoli ng pera. Pero sa akin naman, mga ka-GPnatics, ang pagsusoli ng pera at pagsusoli ng sasakyan ay admittance of guilt na ikaw ay kasama sa korupsyon. Yan ay pag-amin na ikaw ay kabilang sa mga nagkukorrupt sa gobyerno. Di ba? Yan ang katotohanan. Oh. Pero itong mga ito, may iba palang plano. May iba palang plano. Ginagamit yun pala para paniwalain ng gobyerno na sila po ay nakikipagtulungan. Mga siraulo talaga. Hindi dahil winidraw na nila ang mga statements nila, dismiss na ang kasong yon. Hindi ganon. Sabi nila, ang cooperation daw nila is conditional sa pagpasok sa witness Tama, protection conditional. program. Mali yun. Under RA 6981, admission to the program is not a right. Hindi pwedeng ipasok nyo kami or ibabawiin namin ang mga sinabi namin. Hindi daw right. Okay? Maliwanag. Hindi pwedeng kayo ang magbigay ng kondisyon. Yung restitution na yan na sinasabi ng DOJ noon, mga kababayan, yan ay tama, pakikipagtulungan yan. Pero, mga kababayan, yung pagpapatunay yan na ikaw talaga ay yung sarili mo, 'di ba? Yung sarili mo ay talagang sinasubmit mo sa DOJ at gusto mong ilabas yung corruption. Pero ngayon, dahil nga gusto mong mag-recant, hindi ibig sabihin lahat ng mga sinumpang salaysay mo, lahat ng mga sinabi mo ay mababawi mo rin. Touch move, uy. Ha? Touch move. Oh. Hindi ganon. In short, pwede nilang sabihin na binabawi nila ang statements nila. Pero sa batas, pwede pa din gamitin ito laban sa mga dinawit nila at sa kanila mismo. So, hindi pa rin ligtas si Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, mga kababayan. Tandaan po natin, eto pa, may mga kaso, di ba? Nagkaso itong si Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez. Anong ginawa? Dinismiss ng Supreme Court. Di ba? Oh, kasi itong mga to, sabi ni Jinggoy Estrada, kailangan daw i-TRO itong si Bryce Hernandez na magsalita laban sa kanya. Di ba? Mga kababayan, sabi naman ng Supreme Court, bakit mo pipigilan yung taong nagsasalita? Oh. So, wala na silang magagawa. Kahit bawiin nila yon, mga kababayan, nabitawan na nila yon eh. At saka, nabitawan na nila yon, may mga supporting evidence na kasi na nagpapatunay na totoo yung kanilang mga unang salaysay. Sa makatuwid, mga kababayan, ito ay magagamit pa rin laban dun sa mga pinangalanan nila at laban sa kanila mismo. So, whether they like it or not, talagang makukulong ang mga ito. Dapat nga, pitpitin ng mga itlog eh. Diba? Kasi masyado tayong malambot. Dapat kahit sino nang maituro dyan. Kahit sino na. Sabi nga nila kung saan papunta ang ebidensya, dapat doon tayo. Wala dapat paligtasin. Ito kasi nakikita ko, sila Escudero parang pinaliligtas eh. Biglang nawala yung bigla na lang, hindi, sa totoo lang ha, parang nakita ko wala na yung pangalan ni Escudero, hindi na nababalita eh. Oo.
Sabi ni Eddie Y, recantation does not erase criminal liability. Pwede pa rin sila makasuhan ng plunder, graft, and malversation. Oh. Mati kayong lahat. Sabi ni Cesar Diniega. Crush ni Jinggoy, si Bryce. Mamaya pa punsalan, shoutout po. Wala na silang lusot sa kaso, kulong sila mga korap. Ito mga to, mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kapag walang naparusahan, no? Kapag walang naparusahan na mataas na opisyal ng gobyerno, wala nang mangyayari sa bansa natin. Wala nang mangyayari sa gobyerno natin. Papaikutin na lang tayo ng mga politician na kagaya nito. Patuloy pa rin ang pagnanakaw kahit anong pagmamalasakit ng Pangulo natin, kahit anong remedyo ang gawin niya. Kapag may mga nakaligtas, mayroong mga, sabihin natin, hindi napakulong sa mga taong ito na pinangalanan, sira talaga tayo at lalong magagalit ang taong bayan. Oo, di ba? Nawala na name ng keso. Oh. Nagkakaproblema sila sa isip pag nadidikit sila kay Sara. Gusto ko cheese, Himas Reyes. Oh, sabi ni Mamems, bakit kaya wala na si Keso? Yun nga rin po ang pinagtataka ko eh. 'Di ba? Bakit biglang nawala sa eksena itong si Keso? Oh, samantalang sila talaga yung mga tao doon sa small bycam. Oh, sa small committee. 'Di ba? Siya pa yung Bonifacio Day, nagpupunta doon sa Kongreso na wala naman dapat siyang puntahan doon. None of his business, mga kababayan. Holiday pa mismo. Ha? Dapat makulong lahat. Dapat, sabi ko nga kahit isa lang muna eh. 'Di ba? Kahit mahuli na yung iba basta mayroong mauna. Palagay ko yung tiwala ng tao kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ay magiging maayos, mas madadagdagan. Kumakain na rin ng pandesal palamandaing pag dumikit kay Lustay. Ang problema, baliktad eh. 'Di ba kay Lustay, pandesal ang palaman. 'Di ba? Pandesal ang palaman kay Lustay. Daing yun nasa ibabaw. ito yung daing, ito yung pandesal sa gitna, baliktad. Hindi, palagay ko dito mga ka-GP Natics, bukod sa pera, no, syempre, yung kalayaan. Sabi nga kanina, pardon, executive clemency. Alam naman natin kahit yung kay Robin Padilla noon, mga ka-GP Natics, Duterte din ang may gawa. Kaya nakatakbo at nag-number 1 pa. 'Di ba? Etong si Robin Padilla. So, ganun din ang mga gagawin nila. Kaya kita nyo, kahit ang mga Diskaya, kayabang-yabang pa, namamakyu pa, di ba? Namamakyu pa si Sara Diskaya. Nung siya po ay nilabasan na ng warrant of arrest. Oh. Kasi meron pa rin silang mga may backer pa rin sa mga likod nila. Na alam nila, malakas ang Sara. Maniwala kayong malakas ang Sara Duterte. Sa social media lang yun. Diba? Hindi totoong malakas sila. Tingnan nyo sa mga rally, kukunti lang sila. Kaya pagdating ng panahon, kayo lang din ang mayayari. Kayo lang din ang magsisisi. Dahil pababayaan din kayo sa ere, kagaya ng mga ibang naging kaalyado nila. Hi, Ma'am Ninita Umali. Okay, so next.